And human praise will be the reward, and it's all the reward that you will ever get. Because God will no longer reward and repay you when people already honor you. Kaya hindi dapat na ipinagmamalaki, ipinagyayabang, ipinamamalita ang mga pagbibigay natin, lalong-lalo sa mga nangangailangan, sapagkat oras na tayo napuri na ng tao, naparangalan na ng tao, nabigyan pa ng plake, na ipagpagawa ng monumento, kung ano man yon, wala na tayong maaasahan pa na gantimpala mula sa Panginoon. Because God rewards openly good deeds that are done secretly. Yan po ang sinasabi ng ating binasa. At kung ididiin natin yung mga original words, talagang the reward is given openly to good deeds done secretly. Ano po yung rationale behind that principle? Because all good things come from the Father. Wala naman tayong production ng good things Ang Panginoon ang nagbibigay, tinatanggap lang natin. At kung tayo nakikinig sa kanyang tinig, ibinibigay natin doon sa pinagbibigyan niya, ipinadadaan lang sa atin, pero merong tunay na dapat puntahan. At kung hindi natin nilalabag ang kalooban ng Diyos, pinadadaloy natin yung pagpapala, inaabot natin sa tunay na dapat puntahan. Ano ngayon ang kapuri-puri tungkol sa atin doon? Sabi nga ng matatanda, wala namang humahawak ng palayok na di nauulingan. Kaya kung tayo'y daanan man ng pagpapala tungo sa iba, siguradong meron na rin natira sa atin at meron na rin tayong napala, bagamat hindi lahat-lahat ay naging atin, pero tayo na rin yung unang nag-benefit doon. So hindi natin pwedeng sabihin na tayo'y giver, tayo'y mga taga-abot lamang. At napakabuti ng Panginoon na maging yung taga-abot, may natitira para sa Kanya. O sige, bilang taga-abot, ito'y para sa iyo. Ngayon yung iba, iabot mo na. Kaya hindi marapat na sobrang naitatanghal ang pag-aabot sapagkat ang Panginoon naaagawan ng kaluwalhatian. James 1:17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. So the Father is the real source, the Father is the real giver. Therefore, the so-called charitable people are just vessels, channels of blessings. Salamat at dinidinig nila ang tinig ng Panginoon, sinusunod nila yung bilin, pero ang tunay na dapat na itanghal ay yung pinanggalingan ng pagpapalang yon. When people unjustly receive the praise that should be given to God, then God is not honored. And when people keep themselves out of sight, when people get out of the way, God is honored. When recipients do not and cannot identify the channel of blessing, they inevitably look up to the source, who is none other than God. Kung biglang pagbukas nyo na inyong pinto sa isang umaga, may pagpapalang nando na, hindi nyo alam kung sinong nagbigay, hindi nyo alam kung sinong pasasalamatan, natural, wala na kayong ibang pagpipilian pa, at napapasalamatan tuloy natin na itataas ang pangalan ng Diyos. Kung minsan sobra tayong nagiging beholden to the human instruments, that God is taken out of the equation. Ano po yung mga instances na muntik nang maagawan ang Panginoon ng kaluwalhatian pero mabuti na lamang at may nagtutuwid doon sa mga muntik ng mga magkamali? Halimbawa sa Revelation 22 verses 8 to 9, ito pong si John ay pinakitaan ng anghel ng mangyayari sa future, at anong ginawa ng John na ito doon sa anghel na nagpakita sa kanya? I, John, am the one who heard and saw these things. And when I heard and seen them, I fell down to worship at the feet of the angel who had been showing them to me. But he said to me, do not do it. I am a fellow servant with you and with your brothers the prophets and all who keep the words of this book. Worship God. Tama nga naman. Matapos maging usher yung anghel, ipinakita kay John yung mangyayari sa future. Ang ginawa ni John, pagkat he was in the presence of a heavenly being, ay nagpatira pa siya sa paanan ng anghel para sambahin ng anghel. Sabi ng anghel, maghunos dili ka, tumayo-tayo ka dyan, tigilan mo yan, huwag mong ituloy. Sapagkat ako'y tulad mo lang, tulad din ng mga propeta, at tulad ng sino mang susunod sa mga nakasulat dito sa aklat na ito, na salita ng Panginoon. Ang gawin mo, sambahin mo ang Diyos lamang. Hindi tinanggap ng anghel yung papuri, hindi niya tinanggap yung pagsamba. At nakita niyo po na pati si John, na ngayon marami na rin sigurong nagdadasal kay John. No? Si John na ngayon ang patron
Siya na ngayon ang dinadasalan. Samantalang once upon a time, nagdadasal din siya doon sa anghel at itinuwid siya ng anghel. Sabi niya, ikaw, ako, ang mga propeta at sino man na susunod sa salita ng Diyos ay pare-pareho lang tayong lingkod ng Diyos. Walang dapat itataas kundi Diyos lamang. Ito pong si Peter, na ngayon dinadasalan na rin ng marami, once upon a time, meron ding nagtangkang lumuhod sa kanyang harapan. Sa Acts chapter 10, 25 to 26. As Peter entered the house, Cornelius met him and fell at his feet in reverence. But Peter made him get up. Stand up, he said, I am only a man myself. So si Pedro, sinikap din na luhuran itong si Cornelius. Sapagkat ang pakiramdam ni Cornelius, banal na tao ito, lingkod ng Diyos, makaluhod. Sabi ng Pedro, tumayo tayo ka kapatid, nakakahiya sa Diyos ang ginagawa mo, tao lang ako. Pero ngayon, marami pa rin lumuluhod, hindi lang kay Pedro, kundi sa rebulto ni Pedro. Kaya yung rebulto yung makakapagsalita, sabi, mahiya-hiya ka, tumayo tayo ka dyan. At pakidurog-durog mo ako, sapagkat hindi ako dapat narito. Pinagbabawal ito ng second commandment at di ka dapat lumuhod sa akin, ipinagbabawal ng first commandment. Nakita nyo kung nabubuhay lang yung mga yan ngayon, sila mismo ang number one na aangal sa ginagawa ng maraming tao sa kanila. At ang Panginoong Jesus, minsang naglalakad, may isang babaeng pumapapel. Luke 11, 27 to 28. As Jesus was saying these things, a woman in the crowd called out, "Blessed is the mother who gave you birth and nursed you." He replied, "Blessed rather are those who hear the word of God and obey it." So sabi nito isang babae nagmamagaling, pinagpala ang babae nagsilang sa iyo at nagpasuso sa iyo. At sinabi niya, ang tunay na pinagpala, yung nakakarinig ng salitang ito, nakikinig at sumusunod. Itinutuwid, sapagkat kung sino-sino ang binibigyan ng honor ng mga tao, liban sa Diyos at sa salita na nanggaling mismo sa Diyos. Kung magbabasa lang ng Biblia ang ating mga kababayan, maraming mga kabaliwan ang dali-daling mapapanaw. Mga pagsamba kong kani-kanino, pagluhod kong kani-kanino, pagdarasal kong kani-kanino, ang binibigyan ng papuri kung sino-sino. Ang binibigyan ng pasalamat kung sino-sino. Ay salamat tumigil ang baha. Bakit? Kasi nagdasal kami dito. Ay salamat tumigil ang bagyo. Ay salamat nagkaroon tayo ng mapayapang gobyerno. Ay salamat nagkaroon tayo ng ganito. Kanina nagpapasalamat hindi sa Diyos kung kani-kanino. Kaya di naman matapos-tapos ang mga pasanin na inihahampas sa atin ng langit sapagkat hindi tayo kumikilala sa tunay na dapat kilalanin. When God is honored, when truth operates, God blesses. Sapagkat ang karangalan ay para lang sa Diyos. Siya lang ang bagay tumanggap ng ganong mga bagay. Ngayon po, kailan ba maaaring halimbawang magbigay ka na nakikita ng iba? Kasi ang sinasabi natin, nagbibigay tayo na hindi ka tayo nakikita ng iba. Kaya pwede na nagbibigay ka ng hindi nakikita ng iba? One is giving to the needy, to instruct or to inspire or to set an example. Halimbawa, nagbibigay kayo sa mga nangangailangan, nakikita ng inyong anak, nakikita ng mga bata, di mabuting nakikita nila para nagkakaroon ng halimbawa. O nakikita tayo ng iba para naman tayo itularan, para makita rin nila, ma-inspire din sila, pero wala tayong mga iniisip to promote ourselves. But at the least, we allow our good deeds to be seen so that they may become good examples to others. And also, kung minsan, yung mga good deeds natin, ina-announce natin to promote order. Halimbawa, magdo-donate kayo sa isang church, sa isang institution, hihingi kayo ng resibo. Hindi dahil gusto nyo mapalagay ang pangalan nyo sa resibo, hindi dahil gusto nyo purihin ang inyong sarili, kundi para magkaroon ng kaayusan. Baka naman yung pinag-abutan ninyo, hindi na makarating doon sa kaban, yung dapat na makarating doon, kaya hihingi tayo ng resibo. Hindi masama yun. And I urge Christians, whenever you give, lalong-lalo hindi kasabay ng collection o ng offering, individually, ibinibigay-bigay, huwag kayong abot ng abot kung kani-kanino. At dapat humingi kayo ng receipt para merong kaayusan. Yung iba kasi sobrang polite, teka po, igagawa ko kayong receipt, huwag na, may tiwala naman ako sa iyo. Hindi naman yung pagtitiwala nyo o kawalan ng tiwala ang pinag-uusapan, kundi para may kaayusan. Kaya hindi rin natin itinatago. Yung may public offering, nagbibigay din tayo. Kasi public collection, alam namang isa-isang mag-abot, di ang haba na ng istorya nun.
So, to promote order, it's also not so bad, no? Not bad at all, na makita rin ng iba. And of course, it is not bad to be seen when there is no intention to glorify ourselves. Kaya sasabi sa 1 Samuel 16 verse 7, the Lord looks at the heart. Sa puso naman natin tumitingin ang Panginoon. So there are actions that have to be made public to set an example or to instruct. So what is good whenever it comes to giving? It's good whenever there's a giver and a recipient. It's good. But what is better? When the giver is unknown, it is better. And what is best? When even the recipient is unknown to the giver. Na nagbibigay tayo na hindi ka nagbibigay na alam mo yung binigyan, kaya tuloy kung minsan may superiority complex ka na rin, nagde-demand ka na rin ng special treatment, kasi binibigyan mo. Akala mo na rin kasi ikaw yung nagbibigay. Pero siyempre, you don't throw naman your good things in the air at bahala na kung kanino mapunta yon. Hindi ganon. But sometimes there are institutions we can trust na ito po ang gusto kong itulong kung kaninong nangangailangan, kayong nakakaalam kung sino yon, kayo na ang magparating, maski hindi ko na malaman kung sino yon. Pero kailangan siyempre na patunayan na ng institusyon na katiwa-tiwala naman na gawin ang ganung mga transaksyon. So, secret giving is honorable to God. What else? Matthew 6 verses 5 to 6. And when you pray, do not be like the hypocrites. For they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by men. I tell you the truth, they have received their reward in full. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. And may I be emphatic, this is the Lord Jesus speaking. Pati po yung ating binasa kanina na tungkol sa secret giving. Ito yung tinatawag na Beatitudes ng Panginoon, yung kanyang mga sermon na galing yan mismo sa kanyang labi. So what other secret is loved by Jesus? Secret prayer. So do not pray for the sake of publicity. Do not pray for the sake of show. Those who are recognized, praised, and honored by people because of praying will get only that, human recognition. Wala nang hihigit pa ron, yun na. Pag napuri ka ng tao, uy siya madadasalin, uy siya ay banal, naku, purihin ng Panginoon, madasalin itong kapatid na ito. Napuri ka na ng tao, wala ka na dapat antayin na papuri pa mula sa Panginoon. So what can we learn? Is to value private prayer. We should pray privately, to pray secretly. Those who pray secretly will be rewarded openly by God. Makikita ng tao na talagang nire-reward ka ng Panginoon, bine-bless ka. Hindi maitatago, hindi maikukubli. And what's the rationale behind this? People who pray publicly and openly usually get the credit. They usually get the honor. And then usually, people become dependent on them. Ay naku, wala pa ang ating mga prayer warrior, paano na kaya tayo? Ay naku, wala yung mga prayer leaders natin, paano na kaya tayo? Bakit wala ba yung Diyos? Pag may isang taong gustong mag-pray, nandun naman ang Diyos na pe-prayan, di kumpleto na ang mga pangangailangan. But sometimes, self-styled prayer leaders and prayer teams can make themselves look so indispensable that people now forget that there is God. That they feel that the whole activity is incomplete without these people leading a prayer. So ang mga nagiging hindi po maganda are people's dependence on prayer warriors, people's dependence on special prayer personalities. Naku, paano kaya ako gagaling? Wala si ganito na nagpe-pray for healing. Bakit wala ba ang Diyos? O wala ka bang kakayahan manalangin? Manalangin ka. Ang Diyos ang mahalaga. Pag may nananalangin at may pinapanalangin na Diyos, kumpleto na yon. Kaya kung minsan, some people can make themselves look so important as if prayer would not be complete without them. Naaagaw ang kaluwalhatian ng Diyos. Lalong-lalo yung mga inaasahan natin, prayer for healing. Siyempre, you become emotionally dependent. Pagka may mga tao na, ito, nananalangin para ka gumaling. May mga palapat-lapat pa ng mga kamay, mga papunas-punas sa mga langis-langis at pakaway-kaway ng mga panyo-panyo, kung ano-ano na yung mga props. Alam natin yung itinuturo sa scripture na anointing of oil, hindi for its sacramental value. Hindi yung dahil in-anoint ka, may value yon at merong pampagaling yon. Yung context ng anoint the sick with oil is for its hygienic purpose
and for its social purpose. Ibig sabihin, o pabanguhan na yan, lotion na. Ibig sabihin, i-claim natin gagaling na, babango na yan at makikihalubilo sa atin. So, anoint with oil. Hindi yung pinahiran mo ng oil, nagpagaling tuloy yung oil. Nagiging superstitious ang mga tao. Ay, paano tayo gagaling? Walang oil. Ay, paano tayo gagaling? Walang panyong puti. Ay, paano tayo gagaling? Walang palaspas. Paano tayo gagaling? Walang ganito. Anything that you place between you and God becomes an idol. Anyone that you place between you and God also become an idol. Kaya malinaw sa atin dapat yan. Even the Lord wanted His healing ministries to be kept secret. Ang nakakapagtaka, ang Panginoon, inililihim ang kanyang healing ministries, tapos meron namang mga tao na yun ay pinakakabunyag-bunyag at yan ang pinakakapromote-promote healing ministry. Baligtad. Sa Luke 8:56, isang batang babayang namatay at binuhay muli ng Panginoon at matapos buhayin mula sa kamatayan, her parents were astonished, but He, meaning the Lord Jesus, ordered them not to tell anyone what had happened. At sa Matthew 7:36, isa pong deaf and mute, isang bingi at pipi, ang pinagaling ng Panginoon, at pagkatapos anong utos niya? Jesus commanded them not to tell anyone. Ayaw ng Panginoon na ang mga tao pagkaguluhan siya dahil lang sa healing ng katawan. Gusto niya ang mga tao ay lumapit para isuko ang mga kasalanan, ihingi ng tawad at magkaroon ng bagong buhay. At manaka-naka ang Panginoon ay nahahabag naman sa mga tao, pinapagaling na rin sila sa kanilang mga karamdaman, subalit hindi siya dumating sa lupa para magpagaling ng mga physical illnesses. Dumating siya para magturo tungkol sa kasalanan at ang mga tao ay gumaling sa kanilang spiritual illnesses. At bonus na lang kung yung physical illness ay mapasama sa pinagaling. Pero siyempre, kung tayo ay may nararamdaman, kung ang mga mahal natin sa buhay ay may nararamdaman, ay kuminsan ay pinadidimlan na rin tayo ng pag-iisip. Sometimes our reason is also clouded by very immediate needs, especially to alleviate pain, to the point that we give so much importance to physical healing when it is not the reason why Christ came to the world. Siya I came to call the sinners to repentance. Kaya mag-ingat-ingat din tayo sa mga ministry ng mga healing na wala namang mga repentance itinuturo. Dumating kayo lahat sa luneta at sa isang iglap gagaling kayo na hindi malamang tinuturoan ng Espiritu na magsisi sa kasalanan, hindi tinuturo ang magpasakop sa Diyos. Ang inuuna, physical lang. Kung physical, gumaling ka. Tapos, paglakad mo sa bandaroon ay nasagasaan ka ng jeep at namatay ka rin, nagpunta ka pa rin sa impyerno, di baliwala. Kaya importante, inuuna yung Espiritu. The Lord never emphasized the healing aspect of that ministry. Dahil lamang case to case, papagalingin niya, nahahabag siya. Pero hindi siya nagkaroon ng healing crusade kahit kailan. Alas 3 ng hapon, sa darating na linggo, magkita-kita tayo sa Gethsemane at may healing crusade. Walang ganun. Bagamat healing is available to people in faith, pero hindi yun ang number one. Ipinalilihim nga ng Panginoon. So beware of persons who publicize too much the aspect of prayer and especially prayer for healing. That they place themselves nearly indispensable in the economy of God. Meron pang mga akala mo mga prayer franchise holders. Nangyayari kahit sa ating bansa. There was once when there was a group who wanted to lead a big prayer rally. No? At mayroong tumutol na grupo, sabi, prayer yan, dapat kami. Kasi kami ang kilala na prayer ministry. Bakit kayo? At kutakot-takot na sigalot ang nangyari on national level, mga kapatid, kung sino ang dapat manguna sa prayer. Nakakahiya. Kasi walang may franchise sa prayer. Ang lahat ng anak ng Diyos ay maaari manalangin at dapat manalangin. Hindi masyadong ini-specialize ng ganyan mga bagay na yung mga iba hindi na nagpe-pray kasi meron namang prayer warrior na nagpe-pray. Everybody should be prayerful. So, kailangan nakikita po yung even our secret prayer. Importante yung public prayer kung ito ay talagang collective prayer, nakikita ang ating unity, pero hindi yun ang lahat-lahat. Napakahalaga rin po ng personal, secret prayer na kayo lang at ang Diyos ang nag-uusap. It is important. At ano pa po ang gusto ng Panginoon ng mga lihim sa ating buhay? Matthew 6:16-18. When you fast, do not look somber as the hypocrites do,
for they disfigure their faces to show men they are fasting. I tell you the truth, they have received their reward in full. But when you fast, put oil on your head. Ito na naman yung anoint people with oil. Hindi ito for healing, kundi parang pabango, pampapresko. It is really for hygiene and for social use. When you fast, put oil on your head and wash your face, so that it will not be obvious to men that you are fasting, but only to your Father who is unseen. And your Father who sees what is done in secret will reward you. So ano pong mahalaga? The secret that Jesus loves? Secret fasting. Fasting should not be announced through physical display. Huy, bakit ganyan ang mukha mo? Humpak na humpak ang pisngi mo. Nagfa-fast kasi ako eh. Sacrifice should not be announced through any hint. Na, alam mo, hindi na kami kakain ngayon eh. Nag-iisip nga kami ng lunch ngayon eh. Bakit? Eh kasi ipapadala namin sa charity ang aming pang lunch. Huwag na kayo maingay. Huwag nang ipagmakaingay pa. Self-denial and sacrifice, works of piety, should not be leaked, should not be suggested or hinted, should not be publicized for self-glorification. Mahalaga yung privately. Ang Panginoon lang nakakakita. Being praised by people when you fast or sacrifice is all the reward that show-offs will get. Wala nang iba. Kaya dapat po tayong mga anak ng Diyos na nagpapahalaga na tayo ay makabigay ng kaluguran sa Diyos, na ang Panginoon ay matuwa sa atin. Pinakakalihim-lihim natin ang mga ginagawa nating mabuti, pinakakalihim-lihim natin ating mga sakripisyo, hindi natin binubunyag-bunyag, sapagkat oras na ikaw ay itinanghal na ng tao, yun na ang premyo mo, wala nang iba. At hindi lang premyo, kundi baka na-offend pa ang Panginoon kasi naagawan mo siya ng kaluwalhatian. Pious acts done secretly are openly rewarded by God. Hindi yung magbibigay ka ng donation at cheque kasing laki ng blackboard. Para kitang-kita ng camera, malaki pa sa tao, no? Para maluwalhati ka. Hindi naman charity yan eh. Bigay po ng kumpanya, nakacharge sa advertising fund nila yan. Hindi yan talaga ibinigay. Yan ay advertising. Kasi habang inaabot, yun naman pobreng umaabot, malaki pa sa kanya yung litrato ng cheque. Actually, tingnan nyo kung saan nakacharge sa advertising. Hindi nagbigay, nag-invest. Fasting or giving must be done in secret. And fasting persons and fasting societies get praise. They get the praise. Sa kanila nagkakaroon ng sobrang utang na loob yung mga tao. Nawawala ang Diyos sa equation. Kaya naman, nawawala ng kabuluhan. Tatlong mga secrets that Jesus loves. Secret prayer, secret giving, secret fasting. Ano po ang context ng pagtuturo ng Panginoon ito? The Lord was reacting to and correcting and balancing the religious orientation of His time, of the people of His time. The people have become too public and showy. They have become performers. Religion has become a show, and people have become pleasers of men. There was too much emphasis to public and outward religiosity. Puro na lang pang outward. Ano ang isusuot ng mga pare? Ilang buhol ang mga borlas ng kanilang mga suot? Gaano kahaba ba ang kanilang mga balbas-balbas at kung ano-ano? Ano ba ang kulay dapat ng ganito? Puro na lang pang labas ang naging mahalaga. Kailan tatayo, kailan uupo, kailan luluhod. Nagiging ritual ang pananampalataya. Kahit na magmemorya ka ng panalangin, bigkasin mo ng bigkasin ang hindi mo naman naiintindihan at dinidibdib, panglabas. At ito po ang gustong ituwid ng Panginoon. Nag-focus lang nga siya sa fasting, sa prayer at sa giving, pero pwede natin itong palawakin sa lahat ng larangan ng ating pananampalataya na hindi lang yung nakikita ng kapwa ang mahalaga, kundi kung ano yung nangyayari sa ating kalooban, kung ano yung private. Tulad ng binanggit sa nauna nating mensahe, hindi lang good manners ang hinahanap sa atin ng Diyos, na nakangiti ka pero naiinis ka sa iyong kapwa, nakangiti ka, at least nakangiti ka, may good manners ka. But spirituality is beyond good manners.
Dapat nakangiti ka pero hindi ka naman galit sa loob, kundi nakangiti ka sa labas at sa loob ay nakangiti ka rin kahit talagang tunay siyang nakakainis kasi tayo ay nagbago na, marunong tayo magpatawad, marunong tayo magpasensya. So nakangiti ka sa labas pero hindi lang etiquette, kundi yun ang tunay mong niloloob. Mahalaga na nag-a-agree yung nasa loob at nasa labas. Kasi pag hindi nag-a-agree ang nasa loob at nasa labas, nagkakaroon tayong sakit. Nagpapanggap ka. Sobra ang stress ng iyong buhay. Ngayon ang sasabihin niya, hindi na ako magpapanggap, talagang kakalmutin ko na yung kinakainisan ko. Hindi naman. First step yung nagtitimpi ka, panglabas, mukha kang maayos at payapa, maganda. Pero lagyan niya ng counterpart sa loob. Ibig sabihin, nagbagong loob na tayo, naghunos dili. Kaya yung tunay na pinanggagalingan ng ngiting yun, na isang pusong nakangiti rin doon sa loob. Pagbabago sa kalooban. Kadalasan ang ginagawa ng maraming Kristiyano is nothing but just good manners. Kumusta ka kapatid? Nagkakamayan pa rin anino nila, nagsusuntukan. Hindi sapat yun, bagamat at least hindi tunay na nagsuntukan physically. Pero pag nagsusuntukan kayo spiritually, kahit physically, nagkakamayan kayo, ang nakikita ng langit ay yung parehong yun. At ang mahalaga, yung spiritual reality. Because God looks at the heart. So it is not enough that we are cordial. It is not enough that we are polite. But we must always surrender ourselves to the work of the Holy Spirit so that inwardly we have really become kind and good and gracious and forgiving. That it is really what is depicted outside, yung totoong nangyayari sa ating kalooban. Ang mahalaga po, tulad ng sinasabi sa 1 Peter 3:3-4, your beauty should not come from outward adornment, such as braided hair and the wearing of gold jewelry and fine clothes. Instead, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight. Now, before you get 1 Peter wrongly, hindi niya sinasabing huwag kayo magsuklay. Hindi niya sinasabing huwag kayo magsuot ng magagarang mga kagamitan o kahit ng mga alahas, lalo't malinis naman ang pinanggalingan. Hindi po yun. Ang sinasabi, hindi sapat na maganda ang nasa labas tapos pangit ang nasa loob. Kailangan unahin nyo yung nasa loob. Pero hindi naman sinasabing kung maganda ang yung kalooban, hindi baling pangit na yung nasa labas. Hindi yan, kasi people treated this as extreme eh. Minamaliit na nila yung mga nag-aayos, nagpupustura. Hindi yung masama. Lalo't galing naman sa mabuti yung isinusuot nyo sa inyong katawan. Ang point, hindi yun ang mahalaga kung sa kalooban naman ay napakapangit. Ngayon, maganda ka na sa loob at sa labas pa, di glory to God. Salamat. Because God is a God of beauty. So in giving, what matters is it is not what is openly given, but what is secretly withheld. Di po ba pinag-uusapan nga natin, hindi lang yung nakikita sa labas ang mahalaga, kundi yung nasa loob? Kaya kahit naman sa giving, hindi lang din yung nakikita sa labas ang mahalaga, kundi yung nasa loob. Not only what is openly given, but also what is secretly withheld. So Mark 12:42-44. But a poor widow came and put in 2 very small copper coins, worth only a fraction of a penny. So sa collection box noong temple. Calling his disciples to him, Jesus said, I tell you the truth, the poor widow has put more into the treasury than all the others. Paano nangyari yun? Dadalawang kusing lang yung hinulog niya, yung iba ang lalakas, bagsakan. Nung nagbagsak yung mga mayayaman, blag, siguro magbarayan nila. Itong babae naman, sabi, tik. Kasi ang liit-liit nung coin hinulog. Pero sabi nila, pinakamaraming hinulog yan. Paano po nangyari? Sabi niya sa verse 44, they gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put in everything, all she had to live on. So hindi lang pala mahalaga yung publicly nakikita na binibigay natin na amount, kundi yung privately, yung pang natira, yung pala ang tinitingnan ng Panginoon. Hindi naman pinigil ng Lord yung babaeng, kawawa ka naman babae, exempted ka na, mahirap ka naman, huwag ka na magbigay. Hindi pinigil. Bakit hindi pinigil? Kasi alam naman ng Panginoon, yung binibigay natin, minumultiply niya. So habang nagbibigay tayo, hindi niya tayo pinipigil para siya may mamultiply. Hindi katulad ng attitude ng maraming kapwa natin mahirap. Mahirap naman kami, kayo na lang ang taya. Merong need yung church, yun na lang mayayamang pamilya ang magbigay. Kami na lang dito ang taga-upo, sila magbigay ng silya.
Merong mga handaan, meron tayong magdadala ng kani-kanyang mga dala. Mahirap naman kami, hindi na kami magdadala, kayo na lang mayaman. Kaya tuloy lagi gumayaman yung mayaman kasi nagbibigay sila ng mumultiply ng Diyos. Yun naman mga makukunat, ayaw magbigay, ayan, anong mumultiply ng Panginoon? Di wala. Kung bakit meron tayong mentality, mayaman ka naman, kaya bigyan mo ako. Mga empleyado, mayaman na yung may-ari natin, nakawa na lang natin siya. Mayaman naman siya. Yung, ikaw ba nagpayaman? Kung hindi ka naman katulong nagpunta ng kayamanan, bakit kasama ka ngayon kumukutkot nun at gusto mong kumuha rin? Yung ito pong mentality na ito kailangan maiba. Na hindi ko mo mahirap ako, pananagutan ako ng lahat. Minsan makikita mo sa TV, yung mga nagtirahan sa mga gilid ng ilog na hindi naman pinapatira doon, nagtirahan doon, may baha, ililikas tuloy ng gobyerno. Ililikas ng libre, isasara mga eskwelahan natin para itira sila ng libre, papakainin ng libre, nagagalit pa sa TV, ang tagal-tagal, wala pa yung relief sa amin. Nagbabayad ba kayo ng buwis? Ang lakas ng loob yung humingi ng relief goods. Di ba? Yung mentality ng ating maraming kababayan, mahirap ako, meron ka, therefore sasandal ako sa iyo. Hindi ako mag-iipon, pag namatay ako, itutumba ko sa yung bangkay ko, problema mong bumili ng ataol para sa akin. Di ba? Hindi ko isipin na magkakasakit ako. Pag nagkasakit ako, bigyan mo ako, meron ka kasi. This kind of mentality must be corrected. We should deserve before we desire. Kaya nakita niyo po yung babae, kahit mahirap siya, tinilagyan niya yung kalahat-lahat, hindi siya pinigil ni Lord, kasi alam niya wala namang lugi sa nagbibigay sa Panginoon eh. Yung mauutak pa nga dyan, ang lalo nang nagkakandagipit-gipit. Kasi pati man naman Panginoon, uutakan pa. So, yung babae nagbigay, nakita ng lahat yon. Yung mga maraming pera, nagbigay din, nakita ng lahat. Pero ano niya kita ng Panginoon? Yung natira, matapos nagbigay yung lahat. Sabi niya, yung mga maraming hinulog, higit lalong marami pa sa bahay yan. I'm not impressed. Konti lang hinulog yan. Ang dami po, konti compared sa natira. Itong babaeng ko, ang daming hinulog. Ang liit nga po ang dami kasi wala nang natira. So nakita niyo, tinitingnan ng Panginoon, yung private, yung secret, yung nakalihim sa mata ng mga tao. Christ was emphasizing the importance of inner, quiet, and personal spirituality. Ano po ang ating buhay? Kumusta naman? Is our open religiosity matched by and grounded on and energized by our inner spirituality? Ang pag-worship niyo po ba, kasabay tayong lahat, merong katumbas na private worship niyo? Sa inyong silid, sa inyong bahay, sa ilalim ng puno, kung saan man na, kayo lang ng Diyos sa nag-uusap, nag-worship kayo. Ang atin pong public prayer na tayo, lahat ay yumuko, ipikit ang mata at magdasal, at sabay-sabay naman tayo. Meron po ba kayong panalangin na private lang? Kayo lang ng Diyos ang nag-uusap. Mahalaga yun. Ang ating mga ginagawang mga kabutihan sa panglabas, naroon ba't may katumbas doon sa loob? These are the secrets that Jesus loves. Giving, praying, fasting, or sacrificing. God looks at the heart. God looks at what's inside. And God looks at what is secret. So let us use our energy not in hiding what we are, but in becoming what we should be. Dapat tayo po mga anak ng Diyos, maging totoo sa loob. Sapagkat ang spiritualidad natin ay hindi isang palabas, hindi siya show business, dapat ito po ay spiritual, totoo sa loob. Let us continue to nourish our spiritual and private spirituality. Mahalaga na nagtitipon-tipon tayo, nagkikita-kita, maraming group activities. Kasing halaga rin po nun, private spirituality, private prayer, private devotion, private reading of God's Word, private worship. Kaya napaka-importante sa ating paglagong espiritual. Ama naming Diyos, tunay nga you are God of balance. Hindi lang panglabas ang mahalaga sa inyo, kundi yung pangloob din. Higit pang ang mahalaga. Pakisuri niyo po kami, Panginoon, kung tunay nga magkatugma ang panglabas naming buhay at pangloob. Sa pakikitungo namin sa kapwa, yung bang nakikitang ngiti sa aming labi, ay may katumbas ng ngiti sa loob ng aming puso. Yung bang aming mga pagsamba sa iyo, pag marami kaming kasabay, ganun nga kaming sumamba sa iyo, kung tayo'y napag-iisa lang, Panginoon. Ipakita mo po sa amin, Panginoon, that deep spirituality is private. It's between you and us, privately, secretly.
Ano po ba mga lihim na buhay ng mga kapatirang nakaharap sa inyo ngayon? Anong mga kabutihan at mga kabanalan ang nakikita sa labas, Panginoon, subalit ano namang mga karumihan ang nasa loob na tanging kayo ang nakakakita? Siyasatin niyo po kami. Inihahayag namin sa iyo ang aming puso. Napahihi po kami, Panginoon, humihingi ng kagalingan. At sa sino mang mga kasama namin ngayon na may mga lihim na buhay, mga lihim na bahagi ng buhay, nawa, Panginoon, ang mga lihim na ito, tapunan mo ng iyong liwanag, sunugin mo ng apoy ng iyong kapangyarihan. Mga lihim na masasama at di tama, mga lihim na nakahihiya, mga lihim, Panginoong, iniingat-ingatan. Lampas-lampas ang tingin mo sa amin, Panginoon. Wala kaming maitago sa inyo, ni ang aming iisipin pa lang ay alam nyo na. Doon kayo mag-minister sa amin, Panginoon. Makita mo na wag doon kami lubos na napapasakop sa inyo, doon sa private life, sa private thoughts, sa aming private moments. Nais namin kayong sambahin, kasama man o hindi ang mga kapatiran. Nais naming maging matuwid, may nakatingin mang kapwa-tao o wala. Sapagkat unang-una, nais naming maging matuwid sa inyong paningin. Wala kaming bundok na maaring akyatin, walang mga libis kaming maaring puntahan, walang mga malalalim na dagat na maaring kaming sisirin na wala kayo doon. Kaya wala rin kaming mapupuntahan at makapaggagawa ng kasalanan di ninyo alam. Panginoon, nawa, kumilos ang Espiritu nyo sa aming buhay. Ipakita nyo sa amin ang kalagayan ng aming private worship, ng aming private spirituality, yung kayo lang ang nakakakita. At nawa, doon pa lang maging kalugod-lugod sa inyo. Ipatawad mo, Panginoon, sa amin ang mga bahagi ng aming pamumuhay na di ka nais-nais, bagamat lihim. Hindi bagay sa iyong mga anak kami mga iniingatang mga madidilim na lihim, sapagkat kami mga anak ng kaliwanagan. And if we walk in the light as you are in the light, we have fellowship with you and with the brethren. Ituro mo sa amin, Panginoon, ang kahalagahan nung totoo, noong panloob, noong pangsarilinan lamang natin. Mga kapatid, patuloy tayong manalangin sa Panginoon. Humingi tayo ng pagkilos niya. Kung meron sa ating mga nagtitigas-tigasan ng puso, may mga lihim na compartment ang buhay natin, mga lihim na mga relasyon, lihim na mga gawain, lihim na mga hangarin, hindi ka nais-nais sa Diyos, isuko lahat ito. Hindi naghahabol ang Diyos ng panglabas na relihiyon. Ang hinahanap niya, personal na kabanalan. Hayaan ang Espiritu ng Diyos humipo sa ating lahat. Kahit sa palagay natin tayo'y tama at matuwid, walang tunay na matuwid sa harapan ng Panginoon. Patuloy tayong magsuko. May the Spirit of the Lord search our inmost being, and may we find refinement through the fire of the Holy Spirit. Let's be alone with the Lord for a while. Posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Instead of Love.
is love, and anyone who doesn't love others has never known Him. Ang Diyos ay pag-ibig, at sino mang hindi umiibig sa kapwa ay hindi nakakakilala sa Diyos. Ang ating pag-aaral, pinamagatang, Instead of Love, sa halip na pag-ibig. Salamat, Panginoon, dahil kayo'y Diyos ng pag-ibig. Payapain niyo po kaming lahat, patahimikin ang aming loob. Turuan niyo kami, Panginoon, na manahimik sa inyong presensya, makinig sa inyong pangangaral. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan, linisin kami, at ngayon paging dapating maakay niyo tungo sa buhay na mas tama, mas maliwanag, mas matuwid. Kayo ang mangusap, turuan niyo po kami. Dinadakila namin kayo, pinupuri, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Instead of love. Luke 4:14. Jesus returned to Galilee with the power of the Spirit. News about him spread everywhere. He taught in the Jewish meeting places, and everyone praised him. Ang Panginoong Jesus ay nagsisimula ng kanyang ministeryo. He was Spirit-led and Spirit-empowered, and everyone was pleased. Nagsisimula ang kanyang public ministry, pangangaral at pagtuturo, mahalagang bahagi ng kanyang ministeryo sa lupa. Verse 16 and 17, Jesus went back to Nazareth, where he had been brought up, and as usual, he went to the meeting place on the Sabbath. When he stood up to read from the scriptures, he was given the book of Isaiah, the prophet. Pag-uwi ni Jesus sa kanyang bayan na nilakihan, Nazareth, ay agad-agad siyang tumuloy sa bahay dalanginan, sa bahay pulungan para sa mga panalangin, sa sinagoga, at binigyan siya ng mababasa mula sa book ni Isaiah. Kaugalian ng mga Hudyo noon na magkita-kita tuwing Sabbath at merong magbabasa ng scripture at magpapaliwanag dito matapos ito ibasahin. So it was the Sabbath, supposed to be a holy day. It was supposed to be a holy book. Scripture was read and the prophecy was read. It was supposed to be a holy activity. Dapat punong-puno ng kabanalan yung araw na yon, mga gawain at isipin. Dahil Sabbath, binabasa ang mga kasulatan at ngayon ang mga propesiya ang siyang pagtutuunan ng pansin. He opened it and read, "The Lord's Spirit has come to me because He has chosen me to tell the good news to the poor." Tamang-tama na ang binasa ng Panginoon ay tungkol sa kanyang sarili. Nang sinasabi, ako ang pinili ng Diyos, ng Panginoon, para siyang magbalita ng mabuting balita sa mga dukha, sa mga kapuspalad. So, the lesson for the day was the good news. And then the Lord continued, "The Lord has sent me to announce freedom for prisoners, to give sight to the blind, to free everyone who suffers, and to say, this is the year the Lord has chosen." Sa pagpapatuloy ng Panginoon sa kanyang binabasa, tungkol sa kanyang sarili na nasa propesiya, ay sinabi niya na ako ang binili upang mag-anunsyo ng kalayaan ng mga bilanggo, ng paningin sa mga bulag, at kalayaan at pagpapalaya sa lahat ng mga nagdurusa. Sabi, ito na ang panahon ng pagpapala. So the message was about freedom, sight, favor from God, prophecy about the Savior. Verse 20, Jesus closed the book, then handed it back to the man in charge and sat down. Everyone in the meeting place looked straight at Jesus. Matapos basahin ni Jesus at kanyang isinara, binulumbon ang nakabulumbong kasulatan, ang lahat ng matay nakapako sa kanya at nag-aabang kung ano ang kanyang paliwanag sa kanyang mga binasa. So everyone was attentive and expectant. Then Jesus said to them, "What you have just heard me read has come true today." All the people started talking about Jesus and were amazed
at the wonderful things he said. They kept on asking, "Isn't he Joseph's son?" Napakalaki ng statement na binitawan ni Jesus matapos niyang bulong-bunin ang kasulatan. Hindi naman mga libro yun nun mga nakaroll yung mga papel. Sabi niya, ang karirinig nyo lang na binasa ko, ngayon ding araw na ito ay natupad na. Sa makatuwid, natupad na dumating na ang pinili ng Ama sa Langit upang maging tagapagligtas, upang magdala ng magandang balita sa mga dukha, magpalaya sa mga bilanggo. At dumating na ang simula ng panahon ng pagpapala. The time of the gospel, the good news has come. At manghang-mangha ang mga nakinig. There was excitement, amazement, wonder. Verse 23 and so on. Jesus answered, "You will certainly want to tell me this saying, 'Doctor, first make yourself well.' You will tell me to do the same things here in my own hometown that you heard I did in Capernaum. But you can be sure that no prophets are liked by the people of their own hometown." Parang binusa ng malamig na tubig ang nag-aalab na damdamin ng mga tao sa kanilang pananabik kung ano ang sasabihin ni Jesus dahil ang isinunod niya, sigurado sasabihin niya sa akin, "Doktor, pagalingin mo ang sarili mo." At sigurado, hihingan niyo ko ng mga kung ano-anong mga patunay na ako ang anak ng Diyos, na ako ang tagapagligtas at hihilingin niyo sa aking maghimala. Tulad ng mga nadinig niyong ginawa kong himala sa Capernaum. Pero itong isang bagay na tiyak, walang propeta ang naiibigan, ginugusto at tinatanggap ng sarili niyang bayang nilakihan. It was an honest appraisal and statement, but the bitterness of its reality would not be lost on the hearers. At dinagdagan pa ni Jesus. Verses 25 and 26. Once during the time of Elijah, there was no rain for 3.5 years. And people everywhere were starving. There were many widows in Israel, but Elijah was sent only to a widow in the town of Zarephath, near the city of Sidon. Ang unang-unang public statement ni Jesus matapos niyang sinabing dumating na ang ipinangakong panahon, ang ipinangakong tagapagligtas ay sinabi niya, sigurado hindi niyo ako tatanggapin. At sabi niya, alam niyo ba, nung panahon ng propetang si Elias, 3 kalahating taon na walang ulan, nagkaroon ng tagtuyot, taggutom. Gutom ang lahat ng tao sa Israel at napakaraming biyuda sa Israel ang nangailangan ng tulong. Pero si Elijah, ipinadala ng Diyos sa isang balo na hindi Israelita, isang Gentile, sa bayan ng Zarephath na malapit sa lungsod ng Sidon. Masakit sa tenga, pero totoo ang sinabi ni Jesus. Ang mga Israelita na nasanay, naturuan, na memorya nila na sila ang bayang pinili at itinangi ng Diyos, na sila ang bayan at anak ng Diyos, na sila ang favored ng Diyos, ang unang-unang ipinamukha ni Jesus sa kanyang kauna-unahang public statement matapos niya sabihin siya ang isinugo ng Ama at dumating na ang panahon ng pagpapalaya. Ang una niyang sinabi ay, hindi naman kayo ganon ka-espesyal. Jesus' first teaching after declaring that He was the sent one of God, that He was filled with the Spirit, that the year of the Lord's favor has come, was to say that Israel was not really that special. Jesus gives a most unexpected, unflattering, and ego-deflating message. Israel was not that favored by God. Walang umaasa na itong unang maririnig sa tagapagligtas, sa Mesiyas na darating. Akala nila sila'y palalayain mula sa Roman rule. Akala nila lalo sila babantog, itatangi, pasisikatin. Pero ang sabi ni Jesus kauna-unahan, sa dinami-rami ng balo dito sa Israel, wala ni isang pinagpala ng Diyos. Nung panahon ng taggutom,
Ang pinagpala isang balong tagalabas, isang Gentile, taga Zarephath. Hindi kayo ganon kapaborito ng Diyos tulad ng inyong inaakala. At dinagdagan pa niya sa verse 27, during the time of the prophet Elisha, many men in Israel had leprosy, but no one was healed except Naaman who lived in Syria. Dalawang dakilang propeta, pinakadakilang propeta ng Old Testament, si Elijah at si Elisha. Sa panahon ni Elijah, nagkaroon ng taggutom, walang pinagpala ni isang balo sa Israel, kundi isang balong tagalabas. At sa panahon ng kanyang successor, si Elisha, sabi ni Jesus, ang dami-daming lalaking Israelitang ketongin, pero walang pinagaling ang Diyos ni isa sa pamamagitan ng makapangyarihang propetang ito, kundi si Naaman na Syrian, taga Syria, hindi Israelite. Totoo, bagamat masakit sa tenga ng mga taga-Israel, na idiniin palalo na hindi naman sila ganun talaga ka-favored tulad ng inaakala nila. Another example, another proof, another challenge to Israel's favored status. Ganun pala. Sabi, darating na ang kalayaan ng mga prisoners, darating na ang comfort ng mga nahihirapan, but the recipient of God's favor crossed lines. They crossed gender lines. Isang babaeng balo, isang lalaking may ketong. They crossed economic and social lines. Isang mahirap na babaeng balo, isang mayamang lalaking may ketong. They crossed borders. Sa Sidon at pagkatapos sa Syria. At hindi lang yon, they crossed ethnical lines. Ang pagpapala ay hindi nabigay sa mga Israelita, kundi sa mga tagalabas. Kung ating sasariwain ang binasa natin, sabi niya, He opened and read it. He has chosen me to tell the good news to the poor. Good news to the poor, yun pala yung poor included and meant the Gentiles. Not only the poor Israelites, but the poor Gentiles. It also included women and men, not only men. It included the rich and the poor, the powerful and the weak. At yun pala yung blessed are the poor in spirit. Yung mga napag-iwanan ng mga pagpapala, yung mga nilait-lait, dinusta, ipinwera ng Israel, pagpapalain pala ng Diyos pagdating ng kanyang Messiah. At sabi ni Jesus, the Lord has sent me to announce freedom to prisoners. Yung pala, the Gentiles who had been excluded and looked down upon by Israel, yun pala yung kasali sa tinutukoy na prisoners. At sabi, the Lord has sent me to give sight to the blind, and perhaps the blind is Israel. Iminulat ni Jesus ang mata ng mga Israelita. Bulag kayo, akala nyo may favoritism ang Diyos, akala nyo kayo lang ang mahal. Tingnan ninyo sa mga nakaraang panahon kung sino ang pinagpala. That freedom was to free everyone who suffers, including the Gentiles. At sabi niya, and to say, this is the year that the Lord has chosen. Favor was for everyone, not for Israel alone. That was the unmistakable first public message of Jesus after He declared Himself to be the one sent by God, filled by the Spirit to set people free. Ano mangyayari sa excitement ng mga Israelitang nakikinig sa kanyang mensahe? Mga relihiyoso, mga panatikong mga relihiyoso. Verse 28. When the people in the meeting place heard Jesus say this, they became so angry that they got up and threw Him out of town. They dragged Him to the edge of the cliff on which the town was built because they wanted to throw Him down from there. Mula sa banal na gawain, banal na pagbasa ng mga salita, banal na mga asal at itsura, dahil sila yung mga relihiyosong merong malalim, masidhing pananampalataya sa kanilang paniniwala, nung may marinig sila na hindi sang-ayon sa kanilang inaasahan, ang kabanalan ay naging biglang kalupitan.
Nagalit sila, nag-alimpuyo ang galit sa kanilang puso. Kinaladkad nila si Jesus palabas ng sinagoga hanggang doon sa may gilid ng bangin at ihuhulog nila siya sa bangin para siya ipatayin. Yun ang ginagawa ng mga relihiyosong bulag sa kanilang paniniwala. There is a very thin line between holiness and sinfulness, between love and hate, when one is religiously fanatic. So from a holy activity to anger, to rage, violence, and to murder. Although they did not succeed because Jesus disappeared from there. Misguided religion could turn people into haters. At kahit saan ngayon sa balat ng lupa, anumang relihiyon, pagka ang mga umaanib dito ay binulag ng brainwashing, pinapaniwalang sila lang ang tama, at ang lahat ng hindi nila kapanalig ay mali, napakadali sa kanilang gumawa ng kalapastanganan, karahasan, kasamaan, sa ngalan ng Diyos, na kanilang sinasabing sinusunod at pinaniniwalaan. Misguided religious belief and fervor could lead to brainwashed thinking. Napakadali na ang pulpito ng anumang relihiyon ay maging brainwashing machine. Pagka ang tao ay nakikinig sa iisa lang, walang ibang pinapakinggan, bawal makinig sa iba, napakadali na pakitirin ang kanyang utak. Misguided religious belief and fervor could lead to intellectual bankruptcy. Hindi na nag-iisip. It could lead to spiritual blindness. Sila lang ang tama, lahat ay mali, lahat ay satanic. And therefore, it leads to selective holiness, selective kindness, and selective hatred. Pinipili lang ang mamahalin, yung kapanalig, at pinipili lang ang kamumuhian yung hindi kapanalig. Kaya galit na galit si Jesus sa mga religious leaders of his time. And those were Jewish religious leaders, not pagan religious leaders even. Matthew 23:24, sabi ni Jesus, "You blind leaders, you strain out a small fly but swallow a camel." Mga bulag kayo, sabi ni Jesus. Sinasala nyo pa ang iinumin ninyo para matanggal ang maliliit na mga insekto? Pero kayang-kaya nyong lulunin ang buong buo ang isang kamelyo. May mga hindi kayo magawa in the name of religion. Hindi pwedeng marumi ang kamay, marumi ang paa, hindi pwedeng kainin ito at kainin yon. Pero kayang-kaya nyong mamuhi. Kayang-kaya nyong pumatay. Kayang-kaya nyong manira, manakit ng kapwa. Lalo't di nyo kapanalig. Sabi kayo mga bulag, di nyo malulun ng kaprasong insekto, pero mas malalaki pa rin ang nalululod ninyo dahil kayo bulag. You become majors in minors, and you become specialists in non-essentials. Ano mang uri ng relihiyon, ano mang brand, pagka ang mga mananampalataya ay wala nang ibang pinapakinggan kundi isang tinig lang, bawal makinig sa iba, pakitid ng pakitid ang utak, nangyayari yan. May mga Kristiyano pa na nabalita na sa takot ng babahiran ng sanlibutan ng kanilang mga anak, at ito'y nangyari sa Amerika, ay pinag-homeschooling na lang. Sila na lang yung teacher, wala nang iba. E di lumit ang utak ng mga bata. Tapos ikinukulong nila, pinaparusahan sa ngalan ng Diyos. Napakaraming pagkakamali na pwedeng gawin ng tao sa ngalan ng relihiyon. At ang kasaysayan ng lahat ng kabihasnan ay punong-puno ng mga religious wars. Wars of hatred, wars of violence in the name of God. Alam natin na may nangyayaring pagbabaluktot doon dahil ang Diyos ay hindi makakapayag sa ganong mga uri ng karahasan. Intense religiosity could blind people. Pag ang pinanggagalingan na lang ng laman ng utak ay relihiyon, wala nang iba. Ang lahat ng edukasyon ay relihiyon lang, wala nang iba. You will create robots.
Luke 6:39, Jesus said, can one blind person lead another blind person? Won't they both fall into a ditch? Ano nga naman ang mangyayari kung ang bulag ay siyang aakay sa kapwa bulag? Kapwa lang sila mabubulid, mahuhulog. Misguided religious belief and fervor could lead to extremism. Yung exaggerated dedication to one's belief, extreme behavior, total bawal of this, and total doing of this. Godliness means balance. Godliness does not mean imbalance. Ecclesiastes 7:18, whoever fears God will avoid all extremes. Kahit pa sa loob ng Christianity, hindi dapat yung extreme. Sobrang pagiging malinis na ayaw na makipag-usap sa marurumi. Sobrang kabanalan na ayaw nang mabuhay dito sa lupa. Sobrang dedication to some teachings na ipipilit mo na sa iba kahit hindi yun ang kanilang pananalig. Masyadong maraming Kristiyanong naglalagablab sa pananampalataya, nakakapasong katabi. Dapat may balance. Walang ganong ginawa si Jesus. Jesus was liked by everyone, even the sinners and the drunkards and the tax collectors, kasi hindi siya judgmental, hindi siya extremist. Ang may ayaw lang kay Jesus, yung extremist Pharisees, yung mga religyoso, na napakakitid ng kanilang pananaw sa pagiging makadiyos. Na kumbaga sa kalsada, may guhit na makitid na puti sa gitna, doon lang sila dumadaan kahit ang lapad-lapad ng kalsada. Nililimitahan ang buhay, nililimitahan ang kaligayahan, nililimitahan ang kabaitan dahil akala nila ang kabanalan ay napakakitid na daan. Ang makitid pala, utak. Kaya kumikitid ang pananaw. Misguided religious belief and fervor could lead to fanaticism, to hating the other. Sino yung other? People with other beliefs. People with other perspectives. Kaya idiniin sa 1 John 4:7-8, we must love each other. Love comes from God, and when we love each other, it shows that we have been given new life. We are now God's children, and we know Him. God is love, and anyone who doesn't love others has never known Him. Yun ang pamantayan ng pagiging tama. Ang dami nagtatanong, Pastor, ano po ang tamang pananampalataya? Ano ang tamang interpretasyon? Ano ang tamang theology? Ibinigay na ng 1 John 4:7-8. Pag mapagmahal, tama. Pag hindi mapagmahal, hindi yun sa Diyos, hindi yun tama, kahit ang kalupitan ay ginagawa sa ngalan ng Diyos. Kaya nga inutos ng Diyos, you shall not misuse my name. Huwag niyong gagamitin sa mali ang aking pangalan. Huwag niyong gagamitin ang aking pangalan sa pagpatay, sa pagpakigaaway, sa paninirampuri, sa panlalapastangan ng kapwa, sa panghihiya, sa pambibisto at pang-uusig sa mga akala mo'y may mga makasalanan. Huwag ginagamit ang pangalan ng Diyos kasi hindi ginawa ni Jesus kahit kailan ng ganon. Misguided religious belief and fervor could lead to dehumanization. Maraming tao nawawala ang pagkatao, ang pagiging tao pag naging religyoso. Nagiging lapastangan sa mga kamag-anak, nagiging bastos ang ugali sa mga kapitbahay, nawawalan ng pakundangan sa nararamdaman, iniisip ng iba. Ang gusto, baguhin ang lahat, gawing banal ang lahat, ayon sa kanyang mga sukatan. Ipuwera ang lahat ng hindi banal, itiwalag, ipahiya, ibisto. Hindi yan kay Jesus. Misguided religious belief and fervor could lead to murderous tendencies and actions. Kaya may mga religious wars. Kaya may pumapatay, nagpapatayan para sa Diyos. Gusto ba ng Diyos yun? Kailangan man ng Diyos na mamatay ka para sa Kanya. Baligtad nga, si Jesus ang namatay para sa atin. Ganoon tayo kamahal ng Diyos. Kaya hindi hihilingin ng Diyos na mamatay ka para sa Kanya. O
o lalo naman yung pumatay ka para sa Kanya. And this same wickedness could happen among parties of different religions. Pinakamadaling makita ito sa magkakatunggaling relihiyon na nagaganap. Halimbawa sa Acts 16:20-24, they told the officials, "These Jews are upsetting our city. They are telling us to do things we Romans are not allowed to do." So may giyera between the faith that Paul and Silas were teaching and the faith of the Roman citizens of the city where they were preaching. Verse 22, the crowd joined in the attack on Paul and Silas. Then the officials tore the clothes off the two men and ordered them to be beaten with a whip. After they had been badly beaten, they were put in jail, and the jailer was told to guard them carefully. The jailer did as he was told. He put them deep inside the jail and chained their feet to heavy blocks of wood. Nangangaral itong si Pablo at si Silas. Hindi nagustuhan ng mga nakikinig na taga-ibang relihiyon ang pinapangaral. Sila'y binugbog, ikinulong, pinahirapan. Hindi pa sapat na huwag mo pakinggan yung itinuturo na ayaw mo, tanggihan ng isip mo ang sinasabi niya, no? Kailangan talaga silang saktan, kailangan silang ikulong, kailangan silang pahirapan. This was Roman religiosity versus Christian teaching. Magkaibang relihiyon. Pero hindi lang sa magkakaibang relihiyon nangyayari yan. Kahit sa iba't ibang sekta ng parehong relihiyon. Acts 14:19, some Jewish leaders from Antioch and Iconium came and turned the crowds against Paul. They hit him with stones and dragged him out of the city, thinking he was dead. Pare-parehong Hudyo, pare-parehong bayan, pare-parehong lahi. Yung mga Hudyo sa Antioquia at sa Iconium, anong ginawa nila? Pinagbabato si Paul at nung akala nila ipatay na, kinaladkad palabas ng lungsod at iniwan doon. Pare-parehong lahi. At supposedly, after that time, pare-parehong relihiyon, pare-pareho pa lang silang Jewish, nagsisimula pa lang luminaw kay Paul kung anong ibig sabihin na maging Christian apart from the Jewish traditions. Note that this was Jewish religiosity versus new Christian teaching. Animosity, warfare, violence among people of the same nation, the same race, and practically the same origin of faith. Sa kanila lamang nangyayari yun? No. Religious violence happens also, although in less violent forms. Less violent fanaticism within a general, identical or similar religion could present itself as strong or extreme sectarianism. Hindi lang Roman religion versus Christian religion, hindi lang Jews versus Jewish Christians, nangyayari rin Christians against Christians na iba-ibang sekta. Awayan, siraan, agawan ng members. It happens in forms of sectarianism, of congregationalism, or doctrinism. Pare-parehong mananampalataya pero magkakaiba ng doktrina sa tribulation, post, pre, or mid. Pare-parehong Kristiyano pero iba-iba ng doktrina sa baptism, immersion, or wisik, or buhos. Pare-parehong Kristiyano pero hindi nagkakasundo sa tugtog. Dapat ba tahimik o mabilis? This means hating, fighting, destroying people of the same religion who have variant takes on doctrine under the same God. Christian versus Christian, halimbawa, like Paul and Peter. Magkagalit yung dalawang yan sa maraming issue. Kaya nung minsan sa harap ng lahat, hiniya ni Pablo si Pedro at ipinagmalaki pa niya. Galatians 2:11. When Peter came to Antioch, Paul says, I told him face to face that he was wrong in front of everybody. Anong awayan dyan? Grace-based versus law and works-based Christian teachings. Ang bangayan ni Pablo at ni Pedro ay tungkol sa nawawala ba ang kaligtasan o hindi,
Grace lang ba talaga o works? Law ba o grace? Yan ang pinag-aawayan nila. Hindi bago ang usaping ito nung paman. Kahit pareho na ngang Christian. Ano ang dapat nating isipin tungkol sa lahat ng mga bagay na ito, mga kapatid? Lalong-lalo, napakarami nating nababalita ang mga gulo sa paligid dahil sa relihiyon. Religious extremism, no matter of or by what religion, cannot be from God. Especially when it is rude, unkind, cruel, violent, or murderous. Nabulag ang mga taong namamatay, nagpapakamatay para sa Diyos. Hindi kailangan yun ng Diyos. God does not does not need dead sacrifices. God wants us to be living sacrifices. Testimonies to His goodness. Religious unkindness and violence is not committed only by followers of religion against followers of another religion. Hindi lang religion kontra religion yan. As we look deep into Christianity, many Christians are in this zealous sectarianism. Labanan, tribalist congregationalism. Many Christians are into dogmatic doctrinism. Ang paniniwala ko ay kaisa-isang tama sa mundo, lahat ay mali. Many Christians are into petrified conservatism. Pangmuseo na ang kanilang mga ugali at asal. Kinokopya nila yung mga asal sa Biblia ang 2,000 or 3,000 years old. At meron din mga Christians na nasa irreverent modernism. Wala silang pakialam at paggalang sa mga conservative. Sinasagasaan nila ng lahat ng kanilang modernist thoughts and ideas. They also harm, hurt, or demolish one another. Masakit. Pero ang pinakamalalim na sugat na nadadama ng isang mananampalataya ay galing sa kapwa mananampalataya na merong ibang interpretation. Kaya walang ginagawa yung mga Kristiyano kundi magpintasan na magpintasan, magsiraan na magsiraan. Oras na naging mabunga ang gawain mo, kakalkalin ang buhay mo, hahanapan ka ng baho para masira ka at para walang maniwala sa iyo. At may papaniwalaan ka uli, gagawin na naman nila yan hanggang wala na tayong mapaniwalaan, wala na tayong masundan. Lahat ng masasamang asal lumalabas sa mga Kristiyano sa ngalan ng Diyos. Pag may nabalitaan nagkakasala, nagkakamali, pag-uusapan, lalapain, at kahit naglilingkod ka sa church ng 10, 20, 30 years, binabalitaan ang kasalanan mo, ipupulpito ka, ibibisto ka, ipapahiya ka, beyond repair. Mabuti pa yung mga rebelde, pag nasusugatan ng mga kasamahan nila, binubuhat at itinatakbo ang mga Kristiyano, sila-sila ang naglalapaan. At kawawa ka, no matter how much you serve, no matter how good you are, oras na nadapa ka, yuyurakan ka ng mga kapwa mo Kristiyano. Anong uri ng espiritu yon? Yun ang dapat mawala. Napakadali sa ating sabihin ang sama-sama ng ibang relihiyon. Bakit sila ganon? Nangyayari yun kahit sa mga Kristiyano. Kahit sa malupit o less cruel ways, the ugly head of Satan rears itself even in the hearts of church people. At ang isang dahilan dito, very limited, very biased, brainwashing, instruction. Babawalan ka makinig sa ganong teacher, sa ganong preacher, bawal makinig ng ganitong tugtog, bawal makinig ng ganong ganito at ganyan. Dahil gusto ng teacher, boses lang niya ang sumaksak sa loob ng tenga mo forever. Para lahat ng hate niya, hate mo rin. Lahat ng ayaw niya, ayaw mo rin. Gagawin kanyang robot. Ang kailangan lang niya ang iyong katawan, pero yung utak mo, titirahan niya. Doon siya titira sa utak mo para kagawing robot. Don't ever go after this kind of religiosity. Religious instruction and practice, when devoid of liberal education, of secular practicality, when it is devoid of democratic discourse, when it is without personal liberties, and when it shuns internal criticism, when it is no balance, and when it is dogmatic and ultra-conservative, could only produce religious zealots, fanatics,
armies, and religious wars. Pag ang espiritualidad ay walang balanse, walang feeding from others, walang ibang punto de vistang naririnig, ang malilikha ay mga bulag na tagasunod at gagawin silang mga kawal sa walang katapusang digmaan ng mga relihiyon. Religious people turn spirituality into warfare. Meanwhile, Jesus taught love and peace. But many Christians after Jesus, within the church, promoted militant and aggressive warfare. Matapos si Jesus ay umakyat sa langit, ang mga naiwan niya mga disipulo ay umimbento na naman ang sari-saring mga katuruan na ngayon, pati ang pagdarasal, warfare. Pati ang mga prayer people, prayer warriors. Really? Talagang kailangan laging war? We are always conditioned to be warlike, to be violent. Laging yurakan ang kaaway. At pag naisip mong si Satanas ay nandito sa katapatid mo, yurakan mo ng yurakan. Walang iniwan sa mga nagpapalaya sa mga mangkukulam nung araw na hinahagupit yung katawan ng tao dahil may nakatira daw sa mga espiritu. This is so backward. Tanggalin dapat yung warlike attitude. Ang itinuro ni Jesus ay peace, love. Although admittedly, ang itinuro ng marami niyang tagasunod later ay war again. So dapat suriin maging ang itinuro ng mga after Jesus. Ang mga itinuro ng church, ang 2,000 taon ng church history na maraming inimbentong kaugaliang hindi bagay at hindi galing kay Jesus. Dapat tayong manuri, huwag lulon ng lulon. Instead of love, religious extremism could spur anger and hatred. Unkindness and cruelty, murder and war. Kaya maraming religious warfare among religions and within the same religion among sects and congregations dahil brainwashed ang mga relihiyoso. Akala nila ay kinalulugod ng Diyos na maging malupit sila sa ikinoconsider nilang makasalanan. At sila ay binubulag, pinapapaniwala sa mga napakaraming gantimpala sa kabilang buhay sa bawat isang mananakit at papatay ng iba ang pananalig. Anong uri ng Diyos ang magbibigay ng gantimpala sa iyo kung marami kang pinatay? Pero maraming naniniwala sa ganon. Kaya mga iba nagsasacrifice, pinapahirapan pati sarili, pati anak, pati asawa para makakuha ng gantimpala sa langit. Huwag kayong mag-isip ng gantimpala sa langit. Ang una niyong atupagin, ayusin ang buhay dito sa lupa. To promote peace, productivity, harmony, and love. At kung gusto ka ng gusto ng Diyos na dalhin ka na sa langit, doon ka na kukunin. Pero habang nandito ka, ibig sabihin gusto pa ng Diyos, nandito ka, at tupagin mo ang buhay mo dito. Ayusin. Meron pa nagbibitaw sa trabaho, pinapatigil sa pag-aaral ng mga anak dahil darating na daw si Jesus. Masama bang abutan ka na nasa school? Masama bang abutan ka nagtatrabaho? Sabi nga sa Matthew, 2 women are grinding at the mill. One is taken, one is left. 2 men are working in the field. One is taken and one is left. Ibig sabihin, pagdating ni Jesus, aabutan ka nagtatrabaho, hindi mo kailangan mag-resign. Hindi mo kailangang isuspend ang buhay mo, itigil lang yung kaligayahan dahil darating si Jesus. Masama bang abutan ka na maligaya sa buhay? Sabi niya, I came that you might have life and have it abundantly. Masama bang abutan kang restful? Kailangan man lagi kang at war? Sabi niya, come to me all of you who are tired and heavy laden and I'll give you peace, I'll give you rest. Be spiritual, but intelligent and practical too. Pag ang tao naging spiritual, hindi kailangan maging bobo. Hindi kailangan itapon ng karunungan. Hindi kailangan maging hangal. Do not equate godliness with stupidity and foolishness. The people of God are to be intelligent because it is God who gives us our brain, our reason. And it is our reasoning that differentiates us from beasts.
But if religiosity will turn you into a beast, doubt your faith. 1 Corinthians 14:15. What should I do then? Sabi ni Paul, I will pray with my spirit, but I will pray with my mind also. I will sing praise with my spirit, but I will sing praise with the mind also. Anong tinutukoy niya dito? Hindi ko mo nananalig ka sa Diyos, hindi ka na mag-iisip. Hindi ka puro, I'm led by the Spirit, I'm led by the Spirit. Kung isang guni-guni mo lang yun, akala mo Spirit. Mananaginip ka, babangunguti ka dahil hindi ka naligo, akala mo kinausap ka ng Diyos. Ang dami-dami nagpapakahangal pag naging relihiyoso. Kaya sabi ni Paul, alam nyo, sige, I will pray in the Spirit. Gusto nyo mag-pray tayo in the Spirit, pero I will also pray with my mind. Gagamitin ko rin ang utak ko. Pagka ang sinasabi sa akin ng spirit ko o ng spirit mo ay napaka-impractical, unkind, ungodly, mag-iisip ako. Sabi niya, I will sing praise with the spirit, but I will also praise with my mind. Ibig sabihin, hindi ako gagawa ng mga bagay na hindi nauunawa, hindi nasasakyan ng utak ko. Kailangan naiintindihan ko rin. Kailangan sumasang-ayon din sa aking pangangatwiran. Hindi lang dahil spirit-led, kahit kabalbalan na gagawin pa. Kailangan balanse. Think, be reasonable, be balanced in thinking. Test teachings and teachers. Ang mga tulay na alagad ng Diyos, hindi sila matatakot na suriin mo yung teaching. Hindi nila sisigaw na dogmatic. Dapat pag sinabi ko, yun na. Yun ang may mga itinatago. The deception of Satan does not want to be tested, does not want to be contested, does not want to be shed light on. But truth will always prevail. It needs no apologists. Kailangan ng tao na nunuri. Hindi ko mo sinabi ng religious leader, bulag na bulag mo susundin. Kailangan mag-isip ka kasi Diyos ang may bigay ng utak. So beware of spiritual and heavenly rewards for zealotry, for fanaticism and narrow-mindedness. 1 John 4:1. Don't believe everyone who claims to have the Spirit of God. Test them all to find out if they really do come from God. Many false prophets have already gone out into the world. Where will you find false prophets? Some of them outside the church, but most of them in the church. Dahil saan ba sila may gustong dayain? Dito sa mga relihiyoso. Kaya kahit sa church, lalo bago kayo, hindi ko may katabi kayo dyan, dasal ng dasal, papautangin nyo na. Hindi ko meron kayong kasama sa inyong Bible study group, bigla pagtitiwalaan mo na, makikipag-partner ka na sa negosyo, tapos maba 1, 2, 3 ka, sasabihin mo sa pastor, bakit po yung isang brother dinaya ako? Ba't ka nagpadaya? The wolves will be among sheep. Ang mga huwad ay hahalo sa mga totoo. Kaya kahit ka mapagtiwala, mapayapa, maibigin, may part of you that will always test the Spirit. There is a part of you that will always use your intellect. Huwag kang padaya. Maraming gustong manggancho, mang 1, 2, 3, sumasali sa church. They immerse themselves in ministry. They ingratiate themselves, nagpapa-cute, nagpapa-pogi points. Mga 1, 2 taon na nagpapadama, lingkod ng lingkod, attend ng attend, para sa isang attack na pinaghahandaan nila. So mag-ingat-ingat kayo. Be innocent as doves, sabi ni Jesus, but be wise as serpents. Hindi ko man naging relihiyoso ka, tinapon mo yung utak mo. Kailangan nanunuri. And avoid and reject extremes and extremism. Hindi lang yung pagpatay ang extremism. Yung sister, 40 days tayo mag-fast, gayahin natin si Jesus. Extremism na yata yan, ha? Baka ang kasunod niya, crucifixion, mag-isa ka na lang. Tama na sa akin yung 1 or 2 days, gusto mong 40, mag-isa ka dyan.
Merong, alam mo, meron akong vision from God na ganitong gagawin natin. Ikaw ang tutulong sa akin. Ako pala papatulungin ng Diyos, ba't hindi ibinigay sa akin ng vision? Sa'yo lang. Hayaan mo, aantayin kong ibigay din sa akin ng Diyos yung vision bago ako pauto sa'yo. May vision ka pala, idadamay mo ako. Kung gusto ako ng Diyos madamay sa vision na yan, like Joseph, papatulugin niya ako at siya mismo ang magbibigay sa akin ng guidance through the dream. Hindi sa pagnanag mo, kate-text mo, hindi sa mga private message mo. Diyos dapat na magsabi sa akin, hindi ikaw. Huwag kayo nagpapadaya sa mga ganyan. Kaya marami mga Kristiyano, mga bigo, duguan, nagtatampo pa sa Diyos. Kasi itinapon ng utak nung pumasok sa church. No, pagpapasok kayo sa church, lalo kayo magsuot ng magandang utak. Because the truth of God will be more appreciated by the intelligent and the discerning. Ecclesiastes 7:18, whoever fears God will avoid all extremes. So apply the best and the highest test, love. Pag may ipinapagawa sa iyo, ang tanong mo agad, loving ba yan? John 30:35, by this everyone will know that you are my disciples if you love one another. May mga minority sa church, sa country, may mga iba ang pananalig, may mga iba ang behavior. Papatayin mo dahil iba sila, loving ba yan? No matter how holy you look, if it's not loving, it is not from God. Hindi na kailangan ng theology para makuha yan. Hindi na kailangan i-memorize yan. Pag hindi loving, hindi sa Diyos. Although hindi lahat ng mukhang loving galing na sa Diyos. Siyempre, may fake din. Pero pag hindi loving, hindi sa Diyos. Pero hindi lahat ng mukhang loving sa Diyos na nga, itest pa rin. 1 John 4:8, God is love, and anyone who doesn't love others has never known Him. So when people become extremists instead of love, they promote hatred. Religiosity, spirituality, Christianity in its true sense must be loving. 1 Corinthians 13:3, sabi ni Paul, what if I let myself be burned alive? I would gain nothing unless I loved others. Ano ngayon kung mamatay ako, magpakamatay ako, sumabog ako, pasabugin ko kayo, pasabugin ko ang sarili ko. Sabi ni Paul, pag hindi ka maibigin, baliwala yan. Baliwala ang sakripisyo kung hindi maibigin. Napaka-importante is the test of love. Let your spirituality, your religiosity, your Christianity make you lovers of God and of fellow men. At sabi ni Jesus, love others as you love yourself. So mahalin mo rin ang iyong sarili. Yun ang tunay na katuruan ni Jesus. Not needless sacrifice, but to have peace, to love and be loved. This is the good news. This is the message of the Son of God. Ama namin, salamat po na mahal nyo kami sa kabila ng lahat. Buksan nyo ang aming mata. Huwag kaming pabulag, huwag kaming pabingi sa mga gustong kumontrol sa utak namin. Teach us to be intelligent believers and teach us to be discerning. Lagi naming hanapin yung love sa iba, love ng iba, at love namin para sa aming kapwa. Pagbulay-bulayan natin itong mga kapatid, isipin. Hilingin sa Diyos na bigyan tayo ng very practical and powerful personal applications, lalo sa panahon na ito ng gulo, na sa ngalan ng Diyos, sa ngalan ng relihiyon, maraming kalupitan at kasamaan ang nagaganap. Dear God, teach us to be agents of peace, to be agents of love. Be with the Lord in silent reflection. Katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Instead of Love.
paniwalaan ay ikaw. O Diyos, ang kailangan ko'y iba, yung lakas upang di ko natahakin, ligaw na landas sa pagpaparot pa rito, sa ulat bagyo'y hindi magbabago. Katapatan ko, ang alay ko, Panginoon. Katapatan ko, sa'yo'y panghabang panahon. Kahit minsan na tiwala ko'y di kukupas, katapatan ko, panatiliin mo wagas. Sa pagpaparot pa rito, sa ulat bagyo'y hindi magbabago. Katapatan ko, ang alay ko, Panginoon. Katapatan ko, sa'yo'y panghabang panahon. Kahit minsan na tiwala ko'y di kukupas, katapatan ko, panatiliin mo wagas. Panatiliin mo wagas. Dumako po tayo sa mga hiyas ng bayan, mga kayamanan po ng ating lahi, ng ating lipi, na maaari nating pagyamanin, kilalanin, at itampok. At ito po ay ating ding ipamana sa mga darating pang henerasyon. Ang atin po ngayong itatampok na hiyas ng bayan ay ang ating mga kasabihan. Marami po tayong magagandang mga kasabihan. At bakit po kayamanan ng bayan ang mga kasabihan? Sapagkat ito po ay mga karunungan na naipon, sinala, niliglig, binuo ng panahon. Sa tagal ng ating mga karanasan bilang isang bayan, bilang mga mamamayan, bilang tao, ang ating po mga ninuno ay nakabuo ng mga salawikain na nakabase sa mga mahahaba, matatagal at malalalim na mga karanasan. Kaya dapat lamang namang pahalagahan ng mga kasabihang ito, sapagkat hindi naman tayo basta-basta makaka-imbento ng kasabihan sa loob ng isang araw o isang linggong karanasan. Kailangan po ang mahabang pag-oobserba sa buhay, pagdidili-dili, at pagkatapos po ay pagbubukas ng isip. Ang ating pong kasabihan na itatampok sa araw na ito ay galing sa Katagalugan: ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. Talaga nga naman po, tamang-tama. At ito po ay galing sa UP Cultural Dictionary for Filipinos ni Thelma B. Quintanar at mga kasama. Uulitin ko po ang kasabihan ito: ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. At siyempre, ito po ay hindi naman talaga tungkol sa mga kahoy ang pinag-uusapan. Bagamat napakaganda po nung nakikita natin dito na
imagery. Yung kahoy nga naman na puno, habang maliit pa lang at malambot pa ang mga sanga at malambot pa ang katawan at medyo likuyan o baluktot o kung saan-saan pumupunta, kayang-kaya pa nating hutukin, lagyan ng suhay at iurong dito o kaya ay patigasin sa ganung patungong direksyon. Subalit kung yan ay malaking-malaki na at punong-puno na, hindi na natin yan pwedeng maiba dahil matigas na at mataas na, baka hindi pa natin maabot. At ito po naman siyempre ang metaphor na ito ay may kinalaman sa pagpapalaki ng mga bata, sa paghubog ng kaisipan, sa paghubog ng mga paniniwala at mga pagpapahalaga. Napakahalaga ang pagtuturo sa bata ng mga konsepto ng tama at mali, ng maganda at ng mga hindi maganda, habang ang tao ay bata pa, habang ang kanyang isip ay mura pa, at habang siya ay masunurin pa, habang siya ay dependent pa at umaasa pa sa kanyang mga magulang o sa mga matatanda, habang siya ay teachable and impressionable, ay kailangan na dumating tayo sa talagang masusi at seryosong pagtuturo. Napakahalaga na turuan ng mga bata sa tamang panahon. Huwag po nating ipaurong-urong ang pagtuturo sa mga bata. Pag kami mga itinatanong, huwag natin sabihin, bata ka pa, hindi mo pa malalaman yan, saka na pagtanda mo na. O kaya ano ba, kabata-bata mo, ang dami mong tanong, malalaman mo rin yan pagtanda mo. Kailangan po maingat tayo sa pagsagot sa mga tanong, ibigay po natin ang mga sagot na tumpak at tama, at itrato natin ang mga bata na parang matanda kung ating kausap, igalang din natin sila, at bigyan natin ng mga tamang paliwanag. Tandaan po natin ang pagbabantay, ang pagtuturo, ang paghuhutok sa mga mumunting mga bata. Yan po ay magkakaroon ng panghabang buhay na epekto sa kanilang buhay. Kaya isa pong mahalaga na paalala rin sa ating mga magulang, bigyan natin ng oras ang ating mga anak, bigyan natin ng panahon na mahutok yan sa tama, sapagkat kapag malaki na, mahirap na po yan na ibahin pa. Kaya ilapit natin sa Panginoon habang maaga, palakihin natin ang may takot sa Diyos, palakihin natin na kasama ay mga mananampalataya, nadidinig ng salita ng Diyos, mga Kristiyanong awitin, at nang sa gayon, ang batang ito ay lumaking nasa tamang direksyon. Sabi rin po yan sa Bible, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Meron po tayong equivalent niyan sa ating pong kultura, sa ating mga kasabihan. At yan po ang hiyas ng ating bayan ngayon. Kasabihang, ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus.